Hello po mga kababayan. Yung Palasyo Malacanang nag-react na doon sa mga sinabi ni Amy Marcos. Nasabi ni Amy Marcos, yung kanyang relasyon sa kanyang kapatid na hindi natin alam kung talagang kapatid. Non-existent na niya. Of course, mahal ko siya. Kapatid ko eh. I have not seen him perhaps over a year now. I'm just so full, he gets the best care possible. Talaga niya, Mr. Maravillas, napakasinungaling nitong si Amy Marcos. Naawa na mga Duterte, maniwala sa kanya na mahal niya si Bongbong Marcos. May mahal na ganon, siniraan mo in public, doon pa sa rally ng INC. The worst, mga kababayan, na ginawa ng isang kapatid sa kanyang kapatid. Ipahiya mo, iakusa mo mismo in public. Di ba? Tapos sasabihin mong mahal mo sarili mo. Hindi yung kapatid mo. Ngayon, nag-react na mga kababayan, yung Palasyo Malacanang kanina. Hindi 1 year, kundi 3 years. Yan o, sabi ni Jose Castro. They have not spoken in almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. Yun ang sagot ng Pangulo. Sa aking paningin, sa kanyang body language, disappointed siya sa kanyang nadidinig na mga salita mula sa kanyang kapatid. Siyempre, sinong magugusto, mga kababayan, at magtitiwala pa si Bongbong Marcos kay Amy? Malalim na sugat ang ginawa ni Amy Marcos. And I think it will take many years. Baka nga hanggang kamatayan, hindi na sila mga kababayan yan magiging katulad ng dati. Kasi kahit po kahit ako Kristiyano, traidorin ako ng sarili kong kapatid. That is a no-no, mga kababayan. Ba't pa ako magtitiwala sa kapatid ko na nagawa niyang mag-traidor sa akin? Ipahamak ako. Di ba? Nilagay sa alanganin. Ba't pa ako magtitiwala kahit sa totoo kong kapatid? Lagi na ako may duda kasi nagawa na niya yun. Di ba? That is normal. Kahit palimbawa mapatawad mo, ganun pa rin. Mag-iingat ka. Nagawa na sa iyo once. Di ba normal yon sa isang tao? Mahirap po na nagkalamat yung kanilang binasag niya yung kanilang relasyon. Kahit pa buuin yan, mga kababayan, yung lamat, hindi po mawawala tulad ng isang kristal ang relasyon ng magkapatid, mga kababayan. Sabi nga, mga kababayan, sa kasabihan, trust is like a paper. Parang papel siya, yung trust daw. Na kapag kirinampol mo siya, ginomos, sabi sa Bicol, krinampol, it cannot be perfect again. Kahit plansahin mo, yung nakrampol, yung mga sa papel, gomos, ang tawag sa amin dito, yung pag krinampol mo yung papel, hindi na po nawawala. Kahit plansahin mo, nandun yung guhit, linya ng pagkakrampol niya. Yun ang trust. Pag siya ay binasag mo. Ano pa yung kasabihan sa tungkol sa trust? When trust is broken daw, mga kababayan, sorry means nothing. Wala na yan. Mag-sorry ka man, ano pa? Yung ginawa ni Amy Marcos sa kanyang kapatid, kahit mag-sorry pa siya. Di ba? Napakatindi yung ginawa ni Amy Marcos. Kasumpa-sumpa na nagawa ng isang kapatid. Tapos sasabihin niya, mahal niya si Bongbong. Matindi yun. Sabi pa, mga kababayan, trust is like a mirror. You can fix it if it is broken. Pwede mo siyang ayusin, yung mirror. But you can still see the cracks in that reflection. Makikita mo siya. Ganyan ang trust, mga kababayan.
Kaya hindi tayo nagtataka kung ganito yung naging reaksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang worst na sinabi lang ng ating Pangulo, that woman you saw on TV is not my sister. Kaya sabi ni Yossi Castro, mga kababayan, sa aking paningin, sa kanyang body language, disappointed siya sa kanyang nadinig na mga salita mula sa kanyang kapatid. Ito si Yossi Castro, pakinggan natin. Po Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your reaction about the statement of Senator Amy Marcos when asked about her relationship with the president? She said it's non-existent. Your comment. Yes. Immediately after the Uplift Committee meeting, I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Sorry ma'am, usyoso pa ako. So what was the reason? Bakit umabot ng ganong katagal yung hindi raw pag-uusap of the President and Senator Amy? Tanungin niyo po siguro si Senator Amy dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid. Last na lang ma'am, but can you please describe the reaction of the President? Like, how does he look when you asked about his relationship with his sister? Paano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig ng mga salita mula sa kanyang kapatid. Thank you, Yusek. Next question po, Alvin Baltas. O ngayon, puntas na lang tayo sa iba pang mga katanungan sa press briefing ni Yossi Castro. Yusek, total nabanggit na si Senador Amy Marcos. Ang sabi ni Senador Marcos, dismayado daw siya sa ginagawang importation ng bansa ng repolyo tsaka ng ibang mga gulay. At nakakahiya daw ito kasi sobra-sobra naman daw yung local production ng ating mga magsasaka. At ano pong reaksyon ng Malacanang dito, pati yung pagkakasabi niya na malito na yung ibig sabihin ng DA, gawin na raw Department of Angkat. Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. Kanina lamang, Kiko Chu Laurel Jr. Kasama natin siya sa Uplift Committee meeting at nabanggit po natin yung issue na yan. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. So talagang naawa po si Amy Marcos ng mga Duterte. Puro kasinungalingan yung mga pinagsasabi. Puro panira sa Marcos administration. Walang katotohanan yung puro angkat. Walang importation ng repolyo. Kita na ninyo. Sige lang ang gawa ni Amy Marcos ng kwento. Manang-mana kay Sara Duterte. Birds of the same feather talaga mga kababayan. Flock together. Balikan natin si Yossi Castro. So paano kaya, saan kaya nanggaling yun? Yun nga po, hindi po ba dapat tanungin niyo muna si Senator Amy sa bawat salita niya, saan ba nanggagaling ang kanyang mga Puro kwento? binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan. So yung sinabi ni Senator Amy, that's fake news. As far as Secretary Chu Laurel Jr. is concerned, yes, it's fake news. Salamat po, Yusek. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am.
Kanina po ma'am na-mention nila na nag-issue po ng directive si President Marcos sa DA para pababain po yung presyo ng bigas. Na-mention po ba ang DA na concrete measures on how to implement that directive from the President? Yun po ang gagawin ng paraan. Legal na pamamaraan, tamang proseso, ang gagawin po ni Secretary Chu Laurel Jr. Dahil yan po ang kabiling-bilinan dahil according to Secretary Chu Laurel Jr. ay hindi po tayo kulang sa supply ng bigas. Sapat po ang supply ng bigas at hindi kinakailangan na tumaas ang presyo nito. Going back kay Amy, may intriga na naman nga po na sinasabi si Amy Marcos. Yung sa tungkol sa impeachment na hindi lang for later release, mga kababayan, ang ginagawa para sa mga para sa mga congressmen na ayaw kundi i-ombudsman daw OMB. Kakasuhan yung hindi pipirma sa impeachment. Yan yung sinabi niya mga kababayan kapon sa sa mga reporters. Nangintriga siya. Sa umano'y pananakot para paboran ang impeachment kay VP Sara Duterte. Noong una, di ba sinabi ko, 3 little letters kasi, ang ginagawa nila, noong una, FLR for later release. Ibig sabihin, ititingga yung kanilang mga projects, yung mga project ng mga congressmen, ano ibig sabihin. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, referring to ombudsman, kakasuhan daw kayo eh. Ano ba ito? Nananakot? Ganyan mga kababayan, magpakalat ng intriga at fake news itong si Amy Marcos. Kaya doon sa importation, insofar as Tio Laurel is concerned, fake news si Amy, sabi ni Yossi Castro. Hindi natin alaman niya kung saan pinanggagalingan, kung saan nanggagaling yung mga kwento niya. So, ang ibig sabihin lang, ang mga kwento ni Amy, puro imbento, gawa-gawa niya, tulad ng ginagawa ng mga Duterte. Puro imbentong kwento, puro gawa-gawa. Tawag niyan dito sa amin, balubagi, puro balubagi. Puro pagtatay-tay ng kwento, mga kababayan. Ituloy natin yung press briefing. So wala pong na-mention kung mag-i-import, mag-adjust ng tariff. Hindi po pinag-usapan niya. Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at ang nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila. Tapos ma'am, ask ko lang kung discuss rin po ba kanina dun sa Uplift Committee meeting regarding dun sa proposed na Uplift bill. Kung meron na po bang additional details at saka kung may target date po ba yung executive branch to submit its version ng bill sa Congress po? Meron na pag-usapan pero ibibigay ko na lamang po sa inyo pag finalize na. Last na lang po ma'am. Kanina po nag-report yung PSA na nag-accelerate po yung inflation to 7.2%. Napag-usapan po ba yun during dun sa cabinet meeting kanina at saka kung ano pong measures yung gagawin ng government to address it? Kanina po ay nag-report si Secretary Balisacan patungkol nga po dito sa inflation rate at binanggit po niya na nagkakaroon po ng ganitong epekto dahil na rin po sa pagtaas ng presyo patungkol po sa logistics or transportation dahil na rin po sa pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ang kuryente rin po, nagtaas din po dahil nga po humihina ang piso laban sa dolyar at tumataas din po ang presyo ng fertilizer. So nagkakaroon po ng domino effect ito pero according to Secretary Chu Laurel Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply. Ang iba nga po ay oversupply pa. May directive po ba si Pangulo to address the inflation? Katulad po nito, ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin. Thank you po. Next question po ulit. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek.
Tinulong po ni Pangulong Marcos yung key government agencies or cabinet secretaries yesterday on the ASEAN preparations. May specific directives po ba siya to ensure a successful hosting of the ASEAN? And siguro po, how can ordinary Filipinos appreciate or benefit from the country's hosting of the summit? Okay, nagkaroon po kanina ng briefing at bukas magkakaroon din po ng briefing patungkol po dito. Bibigyan ko lang po kayo ng konting komento para dyan. Ang National Organizing Council po ay nasa final phase na po ng preparation para sa Philippine hosting of the 48th ASEAN Summit and related meetings. All strategic, operational, logistical, technical, and security preparations ay kompleto na po. At ang lahat ng systems are now undergoing final live testing and synchronization. At the government of the Philippines through the NOC and all participating agencies stands 100% ready to deliver a secure, seamless, and world-class ASEAN Summit. Alam naman po natin, ang kadalasan na pinag-uusapan po dito ay patungkol po sa political security, economy, at socio-cultural issues. At dahil po nagkaroon nga po ng hindi sinasadyang krisis sa Middle East, ay nagkaroon din po ng refocus ang agenda at maisasama na po sa discussion ang patungkol sa energy security and unified response para to lessen or to mitigate negative effects on individual member states ng sinasabing krisis dito sa Middle East. Next question po, Maricel Halili, TV5. Yusek, small details lang po. Meron na po ba tayong detalye kung nagpahayag na yung mga ASEAN members if they will attend, all leaders of ASEAN members? Okay, siguro po mas maganda kung bukas po ito magkakaroon po kasi ng briefing tomorrow. Pero sa ngayon po ay ina-expect po ng administrasyon na yung 3 pillars ay makakapunta, ang ASEAN Political Security Community, ang ASEAN Economic Community, at ang ASEAN Socio-Cultural Community. So sa ngayon po, yan po ang inaasahan ng ating pamahalaan. Pero bukas po ay magkakaroon pa ng mas detalyeng pag-report. And just to reiterate po, of course, meron pong na-experience na crisis sa Middle East. So ano po yung mga ginawa nating austerity measures in hosting ASEAN? Sabi nga po ng Pangulo before, marami po tayong gagawin para po kahit papano ay makapagtipid tayo, pero ang obligasyon po natin ay nagagampanan pa rin po natin. Nagkaroon po ng creation ng virtual meeting room system, VMRS, pioneered here in Manila, para isa sa mga austerity measures. It uses technology to guide ASEAN member states. So meron pong 683 meetings at 174 face-to-face and 173 on deck to use VMRS in PICC. So 73 face-to-face meetings done already at ang 30 virtual meetings done na rin daw po at ang 580 more meetings will be expected. Thank you, sir. Huling tanong at pahabol po. Ivan Mary ng GMA7. Ma'am, bukod po dun sa binanggit ninyo na according to Secretary Chu Laurel ay fake news tungkol sa pag-angkat ng repolyo ng bansa, nabanggit din po recently ni Senadora Amy Marcos at tungkol sa kalusugan ng Pangulo na nauna na niyong sinabi na fake news. Sinabi po kasi ni Senadora Amy, labas-masok daw sa ospital ang Pangulo. The PCO has strongly condemned fake news and fake news peddlers. Are you also issuing the same warning to Senator Amy for peddling this fake information? Hindi po tayo nagbibigay ng anumang warning sa mga fake news peddlers. Ang sinasabi lamang po natin dito, kapag ka po nakita na kung ano man ang kinakalat na fake news, ang NBI po ay mandato na ito ay imbestigahan. Ma'am, may iba ko. Doon naman sa meeting later ng Pangulo with the Japanese Defense Minister, what can the Philippines expect to gain following this meeting? And are there going to be any new defense agreements
or perhaps resources to improve our defense posture capabilities? Yan po ang pag-uusapan mamaya at kapag ka po natapos ng meeting, iulat ko po sa inyo bukas. Yun na pang huling tanong, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng CALAC Subsection 3 para gawing mas maginhawang biyahe. Kahapon, May 4, ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa bayan ng General Trias, Cavite upang i-anunsyo ang pagbubukas ng 7.88 km road section ng Cavite-Laguna Expressway. Inaasahang mapapagaan ng nasabing subsection ang traffic congestion sa Governor's Drive Interchange at mapapaikli ang biyahe mula Binyan, Laguna hanggang General Trias, Cavite. Kung noon ay aabot sa 1 oras o higit pa ang biyahe, ngayon ay kaya na sa loob lamang ng 26 minutes. Sa Cavite pa rin, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang rice rollout sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Patuloy na isinusulong ng Pangulo ang direkta at agarang suporta ng national government sa mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng maayos na paggamit ng Local Government Support Fund. Sa ilalim ng nasabing pondo, makakatanggap ng tig 10 kilong bigas ang mga pamilyang kabilang sa vulnerable sectors tuwing 2 buwan. Layunin ng programa na patatagin ang food supply ng mga pamilyang labis na nangangailangan. Maliban dito, patuloy din ang pagpapalakas sa mga lokal na komunidad sa tulong ng 202,000 pesos na pondo mula sa Social Civic Projects Fund na maaaring gamitin sa mga priority projects ng barangay gaya ng educational assistance ng mga mag-aaral. Aabot naman sa 2,300 residents ang dumalo sa nasabing aktibidad. Ayan po yung CALAC, napakaganda. Cavite Laguna Expressway CALAC Subsection 3. Yan ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Sa General Trias sa Cavite, tapos namigay pa din siya mga kababayan ng mga ayuda, pati scholarship. Pagkatapos mismong kapatid, sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang kasumpa-sumpa, mga kababayan.